Iba kapag ang mamamayan ay mayroong dalisay na pagpapahalaga sa kanilang kultura. Lumipas man ang panahon, hindi nila nalilimutan ang kanilang pinanggalingan, kasaysayan, lalo na ang mga kayamanang panglahi na sa kanila ay tumatangi. Kaya naman, kung hahanapin ang mga katangian na sa kanila ay naiiba sa iba, madali nila itong naipapakita dahil sa kanilang kultura. Ako si Nicole Asensio at ito ang Sagisag Kultura TV. Maayad-ayad nga adlaw sa inyo tanan. Ako ang inyo amigo Aldrin. Kalako naman ang inyo amiga Colleen. Hayaan nyo kaming ipakilala At ipakita ang tahimik, maganda, at makasaysayan naming bayan. isang mainit na pagbati mula sa bayan ng Dueñas. Ang bayan ng Dueñas, Iloilo ay kilala bilang Quarry Capital of Western Visayas at sa kanyang primera klaseng buhangin at graba. May layong 44 na kilometro mula sa Iloilo City. Ang mga hangganan nito ay ang mga bayan ng Kalinog, Bingawan at Pasi sa Hilaga, bayan ng San Enrique sa Silangan, bayan ng Dingle sa Timog Silangan, bayan ng Pototan sa Timog, bayan ng Badyangan sa Timog Kanluran, at bayan ng Lambunaw sa Kanluran. Ang bayan ng Dueñas, isang maliit na bayan, fourth class municipality, composed of 60,000 plus na population. Pero maski maliit kami, meron kaming simbahan na isa sa matandang simbahan dito sa Panay. At may mga tourist spot din kami na pwede nyo mapuntahan. May mga resorts din kami, maski maliit lang kami na bayan. At yung pinaka-importante dito ng bayan ng Dueñas ay yung mga tao. Yung mga tao namin dito is very hospitable and very caring people. Malipayon na pag-abot sa Banwa San Dueñas na nahamtang sa probinsya San Iloilo. Conveniently accessible, Dueñas is just a short 45-minute drive from Iloilo International Airport, or a delightful 1-hour journey from the city of Iloilo. May
ibang libro na sasabi na ang barter of Panay nandito sa aming bayan. Kasi wala naman tayong written. Pero linalagay yan sa kwento ng mga historian din. Si Maricudo, binenta niya yung Panay sa 10 datu. Parang yun ang naging ancestors namin dito. Sa isang salakot na ginto at isang mahabang gintong kwintas, ibinenta ni Maricudo ang isla ng Panay kasi gustong tumakas ng mga taga-Borneo yung 10 datu. Tumakas mula sa Ojetan, Borneo na pinangyayarihan ni Sultan Makatunaw. Yun ang folklore. Meron pang, nag-settle na sila dito. Dito din daw ang first settlement ni Dato Payburong. Nandiyan yan sa libro ng History of Panay ni Regalado. Ang Dueñas ay tinatag noong 1590 nung dumating ang mga Kastila. Pangalan niya ay Laglag. Nung sumakamay na ng mga Kastila yung bayan, bago niyan, ang tawag sa kanya ay Sumandig. Nung sinakop na ng Kastila ang Dueñas, nung 1608, kasi si Father Morales, siya yung tinatawag na conqueror of parties. Mga babaylan natin, mahilig sa mga seremonyas, kaya nagpa-party-party yon. Meron silang sinasamba kasi nga animism tayo noon, di ba? So sumasamba tayo sa mga ninuno, sumasamba rin tayo sa mga diwata. Para sakupin tayo ng mga Kastila, pinatay yung paniniwalang ganon. Kaya si Father Morales, dahil wala namang nangyari sa kanya nung pinutol o kung sinira niya yung mga rebulto ng mga anito, siya ang tinawag na conqueror of parties. Siya ang unang pare ng Dueñas. Dumating yung revolusyon. Nung sumakop ng mga Amerikano, yung Act 719 ay dineklara ng mga Amerikano noong 1904. Pinagsama-sama ang mga bayan tulad ng ang Dueñas, Pasig, Calino, pinasama siya sa Pasig. So isa na lang ang naging bayan. Bayan ng Pasig, parang naging parte na lang ang Dueñas. Ang pinaka number 1 na product ay palay, syempre, at saka tubo kasi meron tayong central. Nung sugar boom, 3 central, 4 pati sa Barotac. Yung culture, arts, history, and tourism ay linalagyan niya ng budget every year. So, kasama siya sa Comprehensive Development Plan, kasama din siya sa Annual Investment Plan, kasama siya sa CAPDEM-ELA. At actually, meron tayong ordinance. Ordinance number 10, 2011, series of 2011, Conservation of Historical and Cultural Heritage. So, dahil nandun na yon, kaya nga si Nazaria Lagos, medyo nasira siya, ang National Historical Commission of the Philippines, nagbigay sa atin ng bagong monumento ni Nazaria. Palagi tayong nag-hold ng tourism and heritage awareness seminar. So, nag-workshop din tayo. Lately lang nag-workshop tayo ng heritage workshop, appreciation. Tourism and Heritage Appreciation Workshop. Tapos, yun nga, yung Hanas kina-Adman Dueñas Sanon, doon natin nag-i-enroll yung mga bata doon. Ngayon, meron tayong paghahana sa pagkanta, visual arts, paghahabi, ang pag-aarte, music, at pagsayaw. Nagiging aware sila kung ano ba yung sayaw noong una. At saka, naku, bakit ganito yung kanta? Ang ganda pala, yung Ilo-ilo ang banwa ko, Uhoy Alibangbang, mga ganon. Tapos yung aming Dueñas hymn, parang historical kasi yung content ng Dueñas hymn namin. Ang paghahabi ay isang sinag-una pang kalakalan ng Pilipinas. At napakaswerte ang Dueñas dahil ito ay napreserba sa aming bayan. Sa kasalukuyan, meron tayong weaving dito sa Dueñas at ito ay nakalagay sa cluster ng southern part ng bayan.
Nag-umpisa uli ang paghahabi ng nag-boom uli ito nung bumagsak ang sugar industry ng mga mid-70s. Kaya ang gobyerno ay naghanap ng diversification para mapagbigyan ng kabuhayan ang na-misplace na mga employees na nag-i-employ sa sugar plantation at sugar centrals. Pinapakilala din namin yung aming one town, one product, which is Hablon, na ine-export na namin yung iba sa Canada, sa US. Pinapalaki pa namin para at least may kita rin yung mga tao dito sa bayan at yung mga nagtatrabaho bilang hablon makers dito, makilala din dito sa Panay. Ngayon, ang bayan ng Dueñas ay may isang asosasyon na tinatawag na Dueñas Loom Weavers Association. Member din siya ng Hibla, yung mga weaver ng Dueñas Loom Weavers Association ay member din siya ng livelihood program ng bayan. Marami natutulong sa amin, lalo na LGU sa Dueñas, sa Municipal of Dueñas. Mayroon po pinagawan kami ng bahay, health center namin para kung may mga bisita kami, magkaroon ng bisita, doon kami ginagawa namin. Kung may mga bisita, doon kami nagtitipon. We are planning to have the artist organization wherein I believe this can really help the youth to enhance their talent, and at the same time, it can really help our municipality for whatever project we are aiming for. Ang Hanas Kinadman Dueñas Samnon sa Pagabol, o kung tinatawag natin sa Ingles na Dueñas Skills Training on Loom Weaving, ay nakapanalo na ng 3 beses sa community-based responsible tourism ng Association of Tourism of the Philippines sa conservation ng Pamana, Heritage Conservation. Ang ating partners tuwing tayo naghahanas, kinaadman, ang Department of, syempre, Tourism at napakalaking tulong din ang National Commission for Culture and the Arts kasi sila yung nagbibigay sa atin ng mga speaker through their projects sa Speakers Bureau. Last year, nagbigay din sila ng assistance program for cultural communities. Nakakuha rin tayo doon. So, yun ang ginagamit natin sa Hanas to preserve. Nagtitrain tayo ng mga bagong manghahabi. Kung hindi man tayo makapag-train on para gawin nilang hanap buhay ito, na-appreciate naman. Parang awareness. So, yun ang ating programa sa NCCA. Nazaria Lagos is known as the Florence Nightingale of Panay because she was a national patriot during the American and Philippine War. She contributed a lot to the Dueñasanon, and she inspires many people because of her good deeds. That is why a lot of Dueñasanon are taking up nursing because they wanted to become a nurse too, just like Nazaria Lagos. We have a statue of Nazaria Lagos, which was built or erected at the Plaza of Dueñas, and we celebrated that occasion, the Nazaria Lagos Day, every August 28th of the year, and she was appointed as the first president of the Red Cross of Panay. Noong September 16, 1915, nang naging Governor General of the Philippines si
Francis Burton Harrison, diniklara niya na maging independente uli ang Dueñas mula sa Pasig. Parang tinatawag na siyang Father of Dueñas dahil hindi lang naman kasi Dueñas ang dineclare niyang independent, marami din. Tinawag na Florence Nightingale ng Panay, ipinanganak ang patriotang si Nazaria Lagos sa Boronga, Dueñas, Iloilo noong ika-28 ng Agosto, taong 1851. Nahirang siya bilang presidente ng Cruz Roja o Red Cross sa kanilang bayan noong una itong itinatag doon. Nazaria Lagos, simbolo ng katapangan at pagiging mapagkalinga ng mga Pilipina sa gisag kultura ng Pilipinas. Ang bayan ng Dueñas ay may iba't ibang mga pamanang kultura na sumasalamin sa makulay na kasaysayan, magagandang tanawin at mga likas na yaman ng aming bayan. Tara na, pasyalan natin ang mga ito. Ngayon ay nasa loob ng simbahan ng St. Jerome ng Dueñas, Iloilo. Ang simbahan na to ay ipinatayo ng isang Espanyol na pari na nagngangalang Father Nicolas Gallio noong 1878. Ang patron ngayon ay si St. Jerome, pero ang unang naging patron nito ay si San Jose. Ang simbahan ay yari sa limestone na galing pa sa Mount Putian sa Dingle. Dinadala yan ng ating mga ninuno dito. Ang makikita natin sa kaliwang bahagi ng likod ng simbahan, ang tinatawag nating last bell tower, ay isang remnant ng temporaryong simbahan noong pinatayo ni Father Florencio Martin, at ang makikita natin sa left side ng bell tower ng simbahan, ang remnant na isang kahoy na ginawang krus. Iyon ang remnant ng temporaryong simbahan noon. Ito ay makikitang may arkitekturang Doric, Baroque architecture, at ang sa loob ay Doric ang mga pillars. At ito ay naging nasalanta din ng lindol, ang tinatawag nating kaykay, Lady Kaykay noong mga 20th century. Ito ay pinatayo uli at pinaayos ng ating butihing pari na si
Monsignor Oscar Gales noong bago mag-quadricentennial ang Dueñas noong 1990. Noong 1990, ang ika-400 anibersaryo ng Bayan ng Dueñas ay isinilibra ang kanyang quadricentennial anniversary na kung saan ang bayan ng Dueñas, Palencia, Spain, na kung saan nanggaling ang pangalan ng Dueñas, ay nagbigay ng isang regalo sa Dueñas na makikita natin sa harap ng altar na Birhen de la O. Isang sinaunang alamat sa Panay, ang kwento ng magsing-irog na sina Tungkong Langit at Alonsina. Nanirahan sila sa isang pook na maluwalhati, ngunit masipag na bathala si Tungkong Langit.
at malimit naglalakbay sa malayo. Dahil dito'y nag-away ang magkasintahan at nagpa siyang magpakalayo si Alonsina. Dahil sa pangungulila nitong Kung Langit, sinasabing ang mga hiyas ni Alonsina ay ikinalat niya sa pag-asang mapansin siya ng sinisinta. Ang mga butil ng kwintas ang naging mga bituin, ang suklay ay naging buwan, at ang putong sa ulo ang siyang naging araw. Alonsina, sagisag kultura ng Pilipinas. Ilonggong henyo at kahusayan, buhay na buhay sa bayan at mga mamamayan ng Dueñas. Sa patuloy natin paggala, atin pang suyurin at hanapin ang kanilang mga itinatagong talino at galing na tunay nilang ipinagmamalaki. Ito po ang layunin ng eskwelang ito na mapapreserba natin yung kung ano man yung ating kinalakihan na kultura at tradisyon ng Panay Bukidnon or ng Ati tribe. Yung aking organisasyon sa aming barangay bilang presidente ng Gama Pequeño Panay Bukidnon Association, ang aking pong layunin na maging makilala talaga ng buo kong miyembro kung saan talaga kami nabibilang. Bilang isang Panay Bukidnon o leader, ako po ay nagpapaintindi sa kanila na dapat maging taas noo or wag mahiya. Tapos, pag may programa yung gobyerno na binibigay sa mga IP or indigenous people, maging active or tanggapin nila ng buong puso. Hindi sila dapat magdalawang isip pa na hindi nila tatanggapin. Bilang isang miyembro, ang sabi ko sa mga grupo ko, kasi ako yung matanda sa kanila, sabi ko, suportaran natin yung ating
tribo, yung Ati tribe, kasi hindi natin yun ikahiya sa mga tao sa paligid natin kasi yun yung ating pinanggalingan. Yung mga ninuno natin galing sa Haniway, Lambunaw, at saka sa bundok ng Kalinog at sa iba pang lugar dito sa Iloilo. Kasi sabi ko, yung Ati tribe, yun yung may-ari ng Panay. Ita daw sa kabukid, sa kabundukan, pagising sa umaga, aakyat sa kagubatan, manghunting ng bayawak, pagong, iguana, ma'am. Kinukuha namin yung bayawak, pagong, lahat na ng mga hayop sa para makakain na yun yung pinaka-source namin na pagkain sa kagubatan. Yung sayaw nilang pandang-pandang, kasi yung mga ati nung nakaraang araw, parang umakyat sa bundok, nagpanghuli ng mga bayawak at saka yung mga turtle. Ganun talaga sabi nila. Parang ano yan sila sa putik. Na yun yung sayaw nila, sabi, pandang-pandang. Pero ngayon, sabi ko, naghanap ako ng origin ng sayaw na yan para sa mga elders na doon sa bundok. Kasi kami dito sa lower part, hindi na namin alam. Yun yung pinairal ko sa mga bata. Mahalaga po sa mga bata na malaman nila kung paano ang ginagawa ng mga ninuno or mga matatanda noong unang panahon na nakagawian nila. Ikinukwento ko lang po sa mga anak ko kung paano yung mga kultura namin noon, yung mga nakikita ko. Parang ikinasal ba yung mag-asawa, yung mga ninuno doon. Parang nagkasayahan lang sila, yung ginagawa nila. Wala namang sayaw, wala namang music, pang binanog lang ho. Tapos, ang ginagamit lang yung agong at saka tambol. Yung mga inumin nila doon, yung tinatawag nilang basi. Galing yun sa palay. Yung mga binanog, yung nakikita ko, ang ganda talaga. Tapos yung mga sayaw nila, tagi-isa lang yan eh. Ang nakita ko, parang dami nilang may mga pera dito. Tapos may bandana din sila. Tapos may sayaw sila na parang may panyo pa nga yung lalaki. Na parang hinuhuli yung babae pero maliksi siya. Yun ang ginagawa nila. May sayawan at saka yung parang nagkakantahan doon. Ambahan at saka dilot. Yun ang ilang mga gawian doon. Parang sila lang nagkukumpos ng kanta nila para yung parang buhay ng isang mag-asawa, kinukumpos nila yan mula noon hanggang sa ngayon yung naninirahan sila. Tampok rin namin dito sa aming bayan ang iba't ibang livelihood programs at agricultural products na nagsisilbing buhay at pangkabuhayan ng mga Dueñasanons. Ang weaving namin sa nito, mas madalas din bilhin pero mas mahirap siya gawin. Marami na rin na trainingan namin, bamboo, like pitzel, lampshade, tasa, pinggan, fruit tray. Marami na pong iba-iba. Pasalamat din kami sa mga nag-training sa amin. Iba-iba ma'am ang mga pero at least may knowledge do kami nga magawa ng ganito. Iba-ibang style, iba-ibang design, ibang kung malaki o maliit. Maganda din ma'am para sa amin. At least nagdagdag din sa amin knowledge na nagkaroon. Bisan ay lang kami dito sa Dueñas, marami nagsusuporta at nagpaalala na kami mas importante sa kanila. Maliit pa ako, tinuturuan ako ng lula ko, kaya ito yung noong una, yung ginagamit namin yung abaka.
abaka, gumagawa kami ng abaka. Tapos ngayon, sinulid na yung ginagawa namin. Siguro nagsimula yan sa mga ninuno namin dahil yun ang ano namin noong una, mga lula ko. Nag-weave po kami ng nung patadyong. Simula, nagwa-warping kami. Tapos, dinalagay namin dyan. Tapos, ito na. Dinalagay namin dito. Tapos dito. Ayan, nag-weave na kami. Yung mga tinuturuan namin dito, yung mga sa senior high, tapos yung mga iba pang mga taga dito rin na gustong mag-ano ng happy. Sa bahaging ito ay matututunan natin ang dalawang putaheng bidang-bida sa bayan ng Dueñas. Ito ang binakol at inubadang manok. Ngayon magluluto tayo ng specialty ng Dueñas, binakol na manok. Tapos maglagay tayo ng mantika, lagay ang luya, sibuyas, at saka kamatis. Ngayon pwede na natin ilagay itong manok nito. Haluin lang natin ng konti. Tapos takpan mga 10 minuto. Ngayon buksan na natin. Ilagay natin sabaw ng niyog. At saka dagdagan na natin ng tubig. Pakuluin natin ng 20 minutes. Tapos takpan muna natin. Patatas, carrots, pwede na natin ilagay ito. Tapos tanglad. Timplayin na natin, nor cubes, chicken, dagdagan natin ng asin, kunti lang. Tapos, takpan natin ulit. Mga 5 minutes, ilalagay na natin ang labog. Pangulito kasi, pag sobra ng luto, itim siya. Maghintay lang tayo ng 3 minuto at luto na ang ating special na binakol. Ito na po ang special na binakol ng manok ng Dueñas. Kaunta. Idi mo po kung paano magluto sa inubadan ng manok. Lagyan ng kaunting mantika. Tapos ilagay natin yung bawang. Tapos sibuyas. Luya. Kamatis. Tapos ilagay natin yung manok. Tsaka itong labog. Tatabunan muna natin para maglabas yung mantika. Pagkatapos ng ilang minuto, buksan natin para tingnan at saka ilagay natin yung ibang ingredients. Lagay natin yung ubad. Tapos yung munggo, binabad naman, malambot na. So, hindi ko na nilaga. Halo-haluin natin para lumabas yung katas. Tapos, lagyan natin ng sabaw. Lagyan natin kunting asin. Tapos, takpan ulit natin parang lumambot. Pagkalipas ng 30 minuto, malambot na ang ating manok. Pwede na itong iserve. Ito na po ang inubadang manok ng Barangay Taminla. Kain na tayo! Si Diwata Banog ay isang diwata na kung saan dapat
magbigay ka ng offerings kung gusto mong safe ang iyong paglalakbay sa Ulian River. Noong kapanahunan ng mga Kastila, ang national highway nila ay ang mga ilog. Para maging peaceful ang iyong travel sa Ulian River, dapat mag-o-offer ka kay Diwata Banog ng kahit ano, something tulad ng mga palay o kung mga bagong ani, mga prutas, ganon. Mga patay na baboy o pinatay na mga manok. Ngayon, ang paniniwala kasi si Diwata Banog tuwing kabilugan ng buwan ay bumababa. Siya ay isang ibon, banog, bird. Isang klase ng ibon na tuwing kabilugan ng buwan, bumababa siya sa lupa. Pagbaba niya sa lupa, ay nagiging diwata siya. Ang original na simbahan ng Laglag Church ay nakapwesto ngayon sa isang barangay na tinatawag na Barangay Pader. Yung Laglag Church, yung pinakaunang church ng Dueñas na itinayo noong 1608. Naitayo siya at yun ang pinaka-heyday ng Dueñas dahil napakalaking jurisdiction yung church. Pero noong 1787 ay noong nagmimisa si Father Massa, nung lumindol, gumuho ang simbahan. Natabunan si Father Massa at 2 sakristan ng kampana ng Laglag Church. Dahil ang kinukwento ng matatanda ay talagang napakalakas daw ng kampana yun pag pinapatunog. Ngayon, naririnig yan sa halos 5 bayan na kung saan yung 5 baryo noon. Ang Dueñas ay kilala ding tahanan ni Teniente Guimo. Si Teniente Guimo ay bantog na aswang. Pero ang katotohanan ay ginagamit lang ng mga mananakop na Amerikano ang ating paniniwala sa mga aswang upang tayo ay masakop nila. Ang totoong Teniente Guimo ay nagngangalang Guillermo Labang. Siya ay pinanganak noong 1860. At siya ay naging Teniente del Barrio sa Dueñas. Ayon sa mga matatandang nakaabot kay Teniente Guimo, si Teniente Guimo ay isang napakakisig at mistisong tao na kung saan si Teniente Guimo, kung hapon, pagkatapos ng pagtatrabaho o kung anuman ang kanyang ginagawa, ay pumupunta sa ubos para makipag-inuman. Minsan, siya ay naabot ng orasyon at pag tumutunog na ang kampana, talaga siya ay humihinto at humaharap sa simbahan, inaalis niya ang kanyang salakot at nag-oorasyon. Pero dahil kakaiba ang mukha niya, dahil mistiso siya, kaya ang mga nanay na gustong pauwiin ang mga bata ay tinatakot na, ayan na si Teniente Guimo, papagalitan kayo kasi mabagsik yan. Di mas lalo na yung dayuhang mga sundalo na gustong manakop sa atin. Gagawin nila ang makakaya nila hanggang gamitin nila yung ating superstitious belief kasi ang kwento ni Teniente Guimo ay hindi lang tungkol sa kanyang persona kundi totoo yan, katotohanan yan sa lahat ng mga matatapang at magigiting na revolusyonaryo na kung saan sinisiraan para sila ay mahuli at makulong at hindi na sila makapagdepensa ng bansang Pilipinas. Ang binakol ay maihahalin tulad sa nilaga at tinolang manok. Hindi magkakaibang pamamaraan ng paghahanda at pagluluto nito. Ngunit naiiba ang binakol sapagkat ginagamit nito ang sabaw ng buko at mas pinapalinamnam pa ng kinayod na laman ng buko ng niyog. Karaniwan sa binakol ng mga Ilonggo na inilalagay ang mismong putahe sa loob ng niyog, kaya't lalong nagdudulot ito ng lasang kakaiba at katakam-takam. Binakol,
sa gisag kultura ng Pilipinas. Isa sa mga pinagmamalaki naming mga Dueñasanon ay ang mga makukulay naming festivals at ang mga mahuhusay na mga artists. During your visit, be sure to immerse yourself with the joyous atmosphere in Dueñas festivities. Experience the captivating Anihan Festival and partake in the St. Jerome Patronal Town Fiesta. Both vibrant celebrations that showcase the town's unique traditions and customs. Ang Dueñas ay home of Anihan Festival. Anihan means harvest. At ito ang festival ng Dueñas na siniselebra tuwing September. Ang Anihan ay isang linggong pagdiriwang. Meron tayong opening parade. Pagkatapos ng opening parade, ay opening program kung saan opisyal na binubuksan ang selebrasyon. Yung Anihan Festival ay meron din parada ng mga musa. Iba-ibang barangay ang sumasali. At ang tribong sumasali sa Anihan Festival tuwing mag-o-opening ng selebrasyon ay mga rani, ibig sabihin the harvesters. Meron din nagsisred ng mga butil ng palay galing sa Dayami. Meron din, tinatawag doon yung tribong Manuglinas. Meron din tribong Panurong-surong kung saan yung ritual ng pag-o-offer sa mga espiritu bago mag-ani ay bago gamitin yung bagong aning palay o bigas ay ino-offer muna ang bagong ani na yon sa ating mga spirit ng ating mga ninuno. Ang tawag doon sa ritual na yon ay Panurong-surong. Isa yun sa tribo din ng Anihan Festival. Meron din tayong tribong Disig. Yung tribong Disig, ang nagpe-perform noon ay mga ita o yung ati ng Barangay Taminla. Meron din tayong tribong Mangunguma. Ang Mangunguma ay ang local dialect na Karayaan na farmers. Meron tayong Arts Month. Nagsa-celebrate ng Arts Month. So, kaka-celebrate lang natin ang Arts Month na February. Ang naging champion natin ng visual art, in-entry natin sa province of Iloilo during semana ng Iloilo. Siya yung grand winner. Tapos, yun nga, yung ating mga artists at saka yung ating mga citizen na naging sa larangan ng kultura at sining, naging outstanding sila. Binibigyan natin sila ng Dunganon Dueñasanon Award during Tourism Month celebration. Yung Dunganon Dueñasanon is Dunganon kasi honorable. So, nag-award tayo ng ganon. We garnered an award from the provincial level during the pot-making contest. So, Grant Menard Hison is our artist and he is the champion. So, we are very proud of him. Dito ako lumaki sa bayan ng Dueñas. Dito din ako nag-aral ng elementarya, high school, saka college. Isa akong visual artist na sa ngayon, abstract po yung aking kadalasang ginagawa. Yung art ko kasi ay medyo by blood, so siguro unconsciously, dala-dala ko yung kung anong yung mga influences na na nasaga po rito ng bata. Pero yung upbringing ko lang dito, subconsciously siguro dala-dala ko yung aral sa akin ng Dueñas. Sa hanggat nung pumasok na yung mga 90s,
unti-unti ng may mga exhibition na doon na nagsimula akong parang i-try ko nga yung abstraction, di ba? Nung una, hindi ko pa rin kasi hindi naman yun overnight lang na pag-abstraction, pag makagawa ka lang ng abstract na eh. So mahabang proseso pa rin. 2012 ako nagiging grand winner sa GSI is sa abstract category. Yun yung una kong panalo na medyo yung nakasitpot din ako sa sirkulasyon ng mga abstractionist sa Maynila. Nakasama na rin ako sa mga exhibit. Sayaw, sumasayaw ang lahat, kay daming dahilan upang magdiwang tayo ay nag-isa ng langit lupa, kalikasan ng kultura. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit, kay daming dahilan upang magdiwang tayo ay nag-isa ng langit lupa, kalikasan ng kultura. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Sa pagtuklas ng mayamang kultura at mga sining ng aming bayan. Muli, ako ang inyong amigo Aldrin. At ako naman ang inyong amigang Colleen. Karika mo! Lakat ta! Bisita ta sa Banwasang Dueñas! Truly, Dueñas is a land of unforgettable experience and great cultural heritage. Welcome ko lahat. If you have the time, you can visit our town so that you can discover what hidden gems are here in our town, most especially our church and also our people. God bless and Ugpong Dueñasan. Ang bawat bayan, saan mang sulok ng Pilipinas, ay may istorya na naghihintay mapakinggan. Ito ang mga kwento na sumasalamin sa kani-kanilang mga kultura. At kapag pinagsama-sama ang bawat pahinang isinulat ng bawat bayan, binubuo nito ang mas malaking kwento, ang dakilang kwento nating mga Pilipino. Kaya buklatin ang bawat pahina at alamin ang istorya ng isa't isa upang mas mapalawak ang kaalaman at kamalayan para maging mas mabuting mamamayan. Ako si Nicole Asensio at ito ang Sagisag Kultura TV.
makapiling, aangat ang galing habang buhay Filipino. Tumpikot sandaang mga isla, magkakahiwalay ngunit nagkakaisa. Tahanan ng aming lahi, mga pook na aming ninimithi. Puno ng kasaysayan, puno ng hiwaga, sa mga lugar na ito nakatanim ang ugat ng pagka-Pilipino. Ako ay Pilipino, ako'y makadiyos. Ako ay Pilipino, ako'y makatao. Saan man makarating, sino mang makapiling, aangat ang galing habang buhay Pilipino. Kami ang lahing kayumanggi mula sa bughaw na langit at dagat. Mula sa pulang animoy dugo, hinalo sa dilaw na araw at bituin. Yan ang kulay ng katatagan, yan ang kulay ng kagitingan, uungkapan na sumisigaw. Yan ang